6, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan.
Capcom. Amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Oras o Jat, 8 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw tayo ng Martes, ika-21 sa buwan ng Abril. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines. Truck ban sa pagbiyahe ng mga pangunahing bilihin, pagkain at langis sa Metro Manila. Sinuspinde. Mga senador pinaganda na para sa impeachment. BP Sara hinamon na mag-ala Madriaga pumunta sa pagdinig at pirmahan ang kanyang bank waiver. 2 OFWs patay sa hostage incident sa Lebanon. DOJ pinabulaan na naman ng mga haka-hakang hindi na aresto si Zaldico, kinumpirmang nasa custody na ng Czech authority. PNP tiniyak ang transparency sa pag-aresto kay Zaldico. At Secretary Galvez Jr. bumaba sa pwesto bilang Presidential Peace Advisor. Isang bus naman na nahulog sa bangin, 2 ang patay, 41 sugatan sa Pagbilao, Quezon. At sa lalawigan naman ng Pangasinan, 6 katao patay sa sunog sa Urdaneta City. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang hapon na Pilipinas. Tiniyak ng pambansang pulisya ang ganap na transparency sa pag-aresto kay dating Congressman Zaldico. Matapos sa usisay na media ang kawalan pa ng ipinalabas na larawan ng pagkakaresto sa dating mambabata sa Czech Republic. Pinandigan ni PNP spokesperson General Randolph Tuanyo, nasa custody na ng mga otoridad sa naturang bansa siko na naharap sa mga kasong may kinalaman sa flood control scandal. Ayon kay General Tuanyo, kasalukuyan ng nakipag-ugnayan ang Directorate for Intelligence at CIDG sa kanilang police attaché upang makonekta sa kaukulang embahada sa Europa para sa mas mabilis na pagpapawi sa akusado. Pagdating sa Pilipinas, nakatakdang dalhin si Zaldico sa Campo Crame para sa booking, mugshot at medical procedure bago iharap sa Sandigan Bayan. 12 minutos makalipas ang 2:00 ng hapon. Tinanggap na ng Anti-Money Laundering Council ang subpoena mula sa House Committee on Justice na nag-obliga sa kanilang mga opisyal na dumalo sa impeachment proceedings bukas laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa pinasisipot si AMLAC Chairman Eli Remolana Jr. Inatasan ng panel si Remolana na dalhin ang mga kaukulang dokumento tungkol sa mga naging transaksyon ng Vice Presidente at ang kanyang mister na si Attorney Mans Carpio mula
206 hanggang 2025. Ang naturang dokumento ay pinasabpina kaugnay sa aligasyon ng mga kahinahinalang yaman o unexplained wealth na hindi nakatala or natagpuan sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng pangalawang Pangulo. Bukod rito, pinasusumiti din ng AMLAC ang listahan ng mga negosyo o business entities na posibleng konektado kay Vice President Sara at sa kanyang Mister. Magbitiw naman sa pwesto si Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ayon sa Malacanang, tinanggap na ng Presidente ang pagbibitiw ni Galvez. Samantala, pinalitan naman siya ni Mel Senen Sarmiento na nagsilbing kalihim ng Department of Interior and Local Government sa panahon ni yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino. Nauna nang nagretiro si Eduardo Año at pinalitan ni Eduardo Oban Jr. bilang National Security Advisor. Sina Galvez at Año ay kapwa nagsilbi din sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan makumbinsi ang Czech Republic na may sapat na dahilan upang dito i-deport sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na dapat ipaalam ng gobyerno ng Pilipinas sa Czech Republic na si Ko ay pinaghahanap ng batas. Ayon kay Drilon, sakaling pagbigyan ang apela, maaaring makiusap ang Malacanang na bilisan ang deportation ni Ko pabalik dito sa Pilipinas. 15 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Kayo'y nakikinig at nanonood sa inyong programa ang Rapido Hataw Balita. Ngayon pong araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Abril. At kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita mga kaibigan, dadan pa sa masusing konsultasyon mula sa iba't ibang stakeholder ang 10 pisong taas pasahe na hirit daw po ng Transport Group na piston. Ayon po kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, napapanahon na ang fare hike dahil sa bago pa man sumiklab ang tensyon sa Middle East, meron nang nakabimbin na petisyon para itaas ang minimum fare sa mga pampaserong jeepney. Ninwala si Mendoza na may sapat na batayan naman ng piston sa kanilang kahilingan na taas pasahe, subalit dapat din niya ikonsidera ang epekto nito sa mga commuter. Itinuturing ng Moot and Academic may Batangas Representative Jervil Luistro ang petisyon ni Attorney Mans Carpio na humaharang sa pagsusumite ng kanilang tax records ng kanyang misis na si Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee. Ito'y matapos kumpirmahin ng panel na siya ring pinamumunuan ni Luistro. Hawak na nila ang mga nasabing dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Luistro, agad na tumugon ang BIR noong April 14 sa sapina ng komite at naisumite na ang tax records ng mag-asawa. Sa impeachment proceedings na nakatakda bukas, April 22, inasa magiging sentro ng talakayan ng usapin ng umano'y ill-gotten wealth o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Bukod sa mga record mula sa BIR, ilalatag din sa komite ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na magmumula sa Office of the Ombudsman. Ganyan din ang ulat mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC tungkol naman sa mga bank transaction ng mag-asawang Duterte Carpio. Samantala, sa rapido ho na ating mga report, truck ban para sa pagbiyahe ng mga pangunahing bilihin, pagkain at langis sa Metro Manila sinuspinde. Update mula sa Palasyo ng Malacanang, RH14, Let Narciso Mislet. Inanunsyo ng Office of the Executive Secretary ang suspensyon ng truck ban para sa pagbibiyahe ng mga pangunahing bilihin sa Metro Manila.
Ayon sa OES, para sa hindi saklaw ng exemption, magkakaroon ng unified truck ban mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sabi ng palasyo, bahagi pa rin ito ng mga hakbang ng Administrasyong Marcos para pababain ang gasto sa biyahe ng mga produkto at panatilihing mababa ang presyo ng mga bilihin. Una nang ipinatupad ng pamahalaan ang pagbabawa sa shipping fees. Ginawa ring piso na lang ang RORO fees sa mga sasakyang nagdadala ng raw at unprocessed agricultural products. Libre naman ng 1 buwan sa toll ang DA-accredited trucks na dumadaan sa NLEX, ECTEX, CALAX, Cavitex at iba pang MPTC-operated na expressway, habang mayroon ding zero pass-through fees para sa mga produktong pagkain sa Metro Manila. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga senador, pinagsabihan na ni Senate President Vicente Tito Soto III na maganda na ng gusto para sa impeachment trial. Ibalita mo yan, RH number 28, paring Raymond Dadpaas. Ibig ba sabihin nito, paring Raymond, inaasahan ni Senate President Soto na aakyat sa kanilang bakuran ang impeachment proceedings? Paring Raymond Dadpaas. Paring Romel, mas maganda na nakahanda ang lahat ng senador sa oras na may umakyat sa kanilang impeachment case. Ito ang deklarasyon ni Senate President Vicente Tito Soto III kasi ng pinag-uusapang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara de Representantes. Sabi ni Soto, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpatawag ng pulong ng mga available na senador at may siyam na dumalo. Pinayuan ng mga ito na pag-aralan na ng mabuti ang impeachment rules. Ganon din ang mga rules of court na suplitory sa Senate impeachment rules na ayon ito sa paniniwalang one of a kind o sui generis ang impeachment trial. Narito si Senate President Tito Soto. Actually, yes, that was the intent of my, one of the intents, one of the reasons why I hosted a dinner with some of the senators who were available to join us. Most of them, and all of them were in the majority na nakausap ng staff eh. Yung mga COS naman ang pinagsabihan ko kung sino mga available. I told them about that. Sabi ko, mas maganda, just in case, umakyat sa atin, mabuti na yung nakahanda tayo, pwedeng mangangapa tayo at mangangapa din ang mga senador. Because there are issues that the presiding officer may throw to the body, or there may be an objection from any of the members that we should be able to know how to address these objections. Ilan po nakarating, sir? 8 or 9. Majority. All majority. Oh yeah, all majority. May mga na-late dalawa who... Tiniyak ni Soto na forthwith ay gugulong ang impeachment trial kay Vice President Sara sa oras na matransmit sa Senado ang articles of impeachment. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Vice President Sara Duterte hinamon na mag-ala Madriaga. Magtungo raw po sa hearing bukas at pirmahan ang bank waiver. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Let Romel para patunayan ang kanyang kredibilidad. Hinamon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega de Cis si Vice President Sara Duterte na mag-ala Ramil Madriaga. Ang hamon ni Ortega ay tungkol sa pagpirma ni Madriaga ng bank waiver para mabuksan at masuri lahat ng kanyang bank deposits and transactions. Matatandaan ng April 14 hearing ng tumestigo sa House Justice Committee, ibinunggar ni Madriaga na nagbukas siya ng ilang personal bank accounts para doon umano dumaloy ang milyones na pera ni VP Sara. Ginto Ortega kung talagang gusto ng Vice Presidente na pabulaanan si Madriaga, wag sa caption, wag sa press statement, wag sa paikot-ikot na soundbite kundi humarap siya sa komite, manumpa at sumagot. Samantala pinadalhan na rin ng House Justice Committee ng subpoena si Eli Remolona Jr. ang chairman ng Anti-Money Laundering Council. Pinasusumite sa AMLAC ang financial records ni VP Sara at Mr. nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Pinapupunta rin
rin bukas sa hearing si dating Senator Antonio Trillanes IV sa issue naman ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Ito ay may kaugnayan sa mga dokumentong nakalap umano ni Trillanes tungkol sa unexplained wealth ni Bibi Sara na hindi umano nag-reflect sa kanyang SALN. Ako si Nilka Regunaan Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang OFWs patay naman sa hostage incident sa Lebanon. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Inulat ng Department of Migrant Workers ang pagkakasawi ng dalawang overseas Filipino worker mula sa isang hostage incident sa bahagi ng Beirut, Lebanon nitong Abril 15. Sa isang pahayag ngayong araw, kinumpirma ng DMW ang naroon ng mga ulat na binaril ng kanilang sariling employer. Ito mga biktimang parehong nanilbihan ng matagal sa nabanggit na residences sa parehong amo. Agap namang dinakip ng otoridad itong suspect at ngayon nasa kustudiya na ng pulisya. Ayon sa kagawaran, mahigpit na nakikipag-ugnayan ng Migrant Workers Office at ang Philippine Embassy sa Lebanon sa mga lokal na otoridad upang masiguro ang masusing investigasyon at pagkasampa ng kaukulang kaso laban sa nabanggit na employer. Matay sa utos ni Secretary Hans Leo Cagda, kasadong bisitahin ng mga opisyal ang pamilya nitong mga biktimang pawang mga kababaihan. Partikular na magpapaabot ng pakikiramay at tulong mula sa gobyerno, sina DMW Undersecretary Bernard Olalia at Yusek Felicitas Bay, kabilang sa mga assistants na inihahamda ngayon ng DMW at Alabi. Ako si Adniel Parosa, nag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, salamat Edniel. Samantala naman, Department of Justice, pinabulanan ng haka-hakang hindi pa naaresto si Zaldico. Kinumpirmang nasa kustudiyan na ng Czech authorities. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Lakay Rhea, kinumpirma ng Department of Justice na nasa kustudiyan na ng mga otoridad sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico na naharap sa mga kaso na isinampa laban sa kanya sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng mga aligasyon hindi pa siya naaresto at paglilinaw na isa itong opisyal na impormasyon batay sa koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya. Sa isang press conference na ipinatawag ng DOJ, sinabi ni Secretary Frederick Bida, sinimulan na ng pamalaan ng proseso para sa posibleng pagpapauwi sa dating kongresista mula pa nung nakalipas na taon kasabay na paglabas ng mga arrest warrant kaugnay ng kanyang mga kaso. Ipinabatid din ng kagawaran na dumaraan sa Philippine Center for Transnational Crime ang mga hakbang para sa koordinasyon sa ibang bansa bilang bahagi ng proseso ng extradition o pagkuha sa mga akusadong nasa abroad. Tiniyak ng DOJ na dumadaan sa tamang legal na proseso ang lahat ng hakbang at may mga kaukulang legal na opsyon upang matiyak ang kanyang pagbabalik sa bansa. Nakipag-ulong na rin umano ang DOJ sa Department of Foreign Affairs upang matiyak na ang lahat ng hakbang ay naayon sa batas ng Czech Republic at maiwasan ang anumang procedural misrepresentation. Git ng kagawaran, isa ang layunin ng pamalaan at ng Pangulo na mapaharap sa hustisya ang akusado sa Pilipinas sa magitan ng maayos at legal na proseso ng extradition. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Department of Energy, BOE, di pa masabi kung masusundan ang rollback. Depende pa sa resulta ng peace talks ng US at Iran. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Hindi pa masabi ng Department of Energy kung masusundan pa yung tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, masyado pang maaga para magbigay ng pagtaya sa magiging oil price adjustment. Nagkatipendean niya sa magiging resulta ng peace talk o ng usapan ng Amerika at ng Iran kung magkakaroon ng rollback o tataas na naman yung presyuhan. Umaasa ang kalihim na magkakaroon ng positibong kasunduan yung dalawang bansa upang hindi na sumipa ang presyo sa pandaigdigang merkado. Una rito, sinabi ni US President Donald Trump na matatapos na yung tigil putukan sa araw ng Miyerkules ng gabi, oras doon sa Washington. Highly unlikely o malabuan niya na palawigin ito
kung walang kasunduan na maaabot bago yung takdang panahon. Samantala, dismayado naman si Garin na kailangan pang humingi ng approval ng Pilipinas sa Amerika bago makabili ng Russian oil. Idiniin niya na sinusubukan nilang maghanap ng solusyon upang maibsa ng latay ng krisis na gawa ng Amerika, yung bansang sanhi ng problema natin ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Giselle. Samantala, Truckers Group inikahit na po ang Department of Agriculture na sumali sa Free Toll Assistance Program para magatid ng agri-products sa mga pamilihan sa Metro Manila. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Aray, hinihimok ngayon na Department of Agriculture ang mga Truckers Group na samantalahin ang Free Toll Assistance Program na maghahatid ng mga aming agricultural products papasok ng mga pamilihan dito sa Metro Manila. Ito ay kasunod ng pag-arangkada ng libreng toll para sa mga credited agri-trucks na daraan ng mga major highways sa Luzon. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, Ari Perez, nasa 1,162 accredited trucks na ang kasalukuyang naghahatid ng harvest products mula sa Regions 1, Region 2, Cordillera Autonomous Region, Region 3, Region 4A at Region 5. Target ng DA ang mahigit 4,000 bilang ng mga agri-trucks na dati nang mayroong accreditation. Sa ilalim ng programa, maaaring mag-enroll ang mga trucks na Class 1 hanggang 3 na magkakarga ng mga agricultural seeds and crops, livestock and fish products, fertilizer at maging pesticides. Paglilinaw ni Yusek Perez, walang gastos ang gobyerno rito, partikular na ang kagawaran dahil ito ay libre pinagkaloob ng mga toll operators gaya ng SCTEX, NLEX, SLEX, Cavitex at iba pa. Bahagi ito ng whole of government approach ng iba't ibang ahensya para tugunan ang pagtaas ng presyo ng bilihin bunsod ng oil price hike. Narito si Asek Perez. Trading center. So doon nilinaw namin na may mga roles yung mga nag-ooperate ng baptisi na to, saka yung aming mga tao on the ground to make sure na yung presyo na ito na ibinaba na subsidize sa mga truckers ay hindi pa ipasa ulit. Hindi na, kumbaga, malalaman na hindi nila kailangan taasan yung cost ng transportation charges nila sa mga farmers doon sa mga trading centers natin. Sa record ng DA, nasa 16 na milyong kilos ng produktong agrikultura ang regular na nadadala ng mga truckers patungo sa iba't ibang pamilihan araw-araw dito sa National Capital Region. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 1.5 milyong pisong halaga ng shabu masabat sa Baybas. 2 arestado sa Baclaran, Parañaque City. RH number 27, Noche Kakas, Mr. Noche. Romel Talakay Rey, arestado ang big-time drug pusher at kasabwat nito sa ikinasang Baybas sa operasyon ng Parañaque Police Station Drug Enforcement Unit sa Baclaran, Parañaque City. Inilala ang mga naarestong drug suspect na sina alias Moximin, 27 anyos at alias Jarby, 22 anyos. Aabot sa 1,530,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang illegal drugs. Target sa operasyon si alias Moximin na parehong naaresto sa Santa Rita Extension, Barangay Baclaran. Ito ay matapos namang kumagat sa patibong ng isang operatiba na nagpapanggap na bibili ng shabu. Matapos ang drug deal, dito na pinusasan ang dalawang suspect. Inahanda na ngayon ng pulisya ang kasong isasampa sa dalawang truck. Una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Talogan PNP, blanco pa rin sa pagkakinanlan ng lalaking binaril. Diyan po sa may 100 Caloocan, investigasyon nagpapatuloy. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama na kay Ray dahil blanco pa rin ngayon ang Caloocan Police sa lalaking pinaril. Isang alias Johnny pa lamang ang kanyang pagkakinanlan. Ay pasin pala ng Caloocan Police at tapos na malapitan itong baril sa likod ng kanyang ulo.
sa Nayon Street sa Barangay 8, Caloocan. Ayon sa mga saksi, isang lalaking nakitang pumaril at pagkatapos ay mabilis na tumakas at sakay ng kanyang ipay na mabilis na tumakbo patungo ng Letre, Malabon. Sa inisang report ng PNP base sa kuha ng CCTV camera sa lugar, pagdating na suspect na nakasuot tayo ng itim na jacket at supero at nakasuot, bumaba ito at balapit ang baril sa hulog biktima. Patuloy sila sa gawang investigasyon ngayon at palang progresyon ng Caloocan Police upang matuturong sa larin at makilala na rin ang kanyang pagkakilanlan. Aris na 3, ang hindi kinagulat at DCRH oras sa Pilipinas, oras sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mamaya mula po sa mga probinsya. Ano po? Meron daw pong bus nahulog. Nahulog ho sa bangin. Ano ba naman yan no? Nangyari po yan sa may Pagbilao, Quezon. 2 ang patay. Ang daming sugatan na lakay, 41. Ano ba naman yan? At sa Urdaneta City, 6 din ang patay. Naku po. Sa incident naman ng sunog. Mayroon pang patay din na nangyari naman dyan po sa Barm. Ano po? Hindi. 2 ang patay. Isa ang critical sa isang ambush sa may special geographic area sa Barm. At meron man truck driver ang binaril ng kanyang katrabaho dahil sa utang sa San Enrique, Iloilo. Rapido, hataw, balita. Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:35. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
Rapido. Hataw Balita. Ang nyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Meron pa tayong update mga kaibigan mula po sa Malacanang. Si National Peace Advisor Carlito Galvez Jr. abay nag-resign na raw po. Ating alamin sa report ni RH14 Let Narciso Mislet. Ray Romel, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si dating DILG Secretary Mel Senen Sarmiento bilang bagong pinuno ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Inanunsyo ito ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pagreretiro ni Secretary Carlito Galvez. Ay kay Castro, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa epektibong pamumuno ni Galvez sa OPAPRO. Kumpiyansa naman ang Pangulo na maipagpapatuloy ni Sarmiento ang trabaho sa mga usaping pangkapayapaan. Pakinggan natin si Jose Castro. Secretary Sarmiento's appointment marks a natural progression of the country's peace work, with security and normalization milestones largely in place. The process now enters a phase that calls for civilian leadership, centered on reconciliation, local governance, and socio-economic reintegration. This is especially vital in the Bangsamoro as it moves toward its first parliamentary elections and the full realization of the comprehensive agreement. And Secretary Sarmiento's background in local government and public administration equips him well for the task. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Maring Let Narciso. Samantala, Trackers Group. Sige, Dalawa katao lakay. Dalawa kataong sangkot sa kaso ng gas and go dyan sa QC. Okay. Naaresto. Naaresto na. Isa pang kasabwat ang pinaghahanap. Bal Gonzales sa detalye. Bal. Romel at Ray, inanunsyo ngayon ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang matagumpay na pagkakaaresto sa dalawang lalaking suspect sa sangkot sa insidente ng gas and go sa isang clean fuel gas station sa Barangay Payatas, Quezon City sa isinagawang follow-up operation at sa pakikipag-ugnayan sa Land Transportation Office. Natukoy ng QCPD Station 13 ang rehistradong may-ari ng sasakyan sa Taguig City. Pero sa verifikasyon ng QCPD, nabatid na naibenta na ang kotse noong 2021 sa isang kinilalang si Christian. Napag-alaman naman na ipinahiram daw ni Christian ang sasakyan sa isang alias Tyron na residente ng Barangay San Rafael Rodriguez Rizal, kung saan ito na-aresto kasamang isang alias Ricky. Sabi ni Director Silvio, inihahanda na ng QCPD ang mga kasong estapa at isa sa ilalim sa inquest proceedings sa Quezon City Prosecutor's Office ang dalawang arestado. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang hot pursuit operation para sa pagdakip sa ikatlong suspect na kilalang si Lloyd Santos Araneta Arias Botchoy na napag-alamang may nauna ng record ng paglabag sa kasong may kinalaman sa droga at frustrated murder. Madaling araw noong Abril 20, araw ng Lunes, nang magpakarga ng 1,500 pisong halaga ng gasolina ang sakay ng puting Toyota Vios. Subalit matapos makargahan, mabilis na pumaripas palayong sasakyan at tumakas ang driver patungo sa bahagi ng Litex Road sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dalawa naman ang patay, isa ang kritikal sa kaso ng ambush or pananambang sa Special Geographic Area sa BARM. Ang detalye, RH number 19, June, Dimakutak. Paring June. Paring Romel na paring Ray, dalawa na naman ang deklaradong napatay at isa ang nasa kritikal na kondisyon sa panibagong pananambang sa Barangay Sambulawan, Bayan ng Kadayangan, SJ BARM.
Kinilang ang dalawang nasawi na sina Ali Habib Lumilis at Ambi Tukuran at ang sugatan ay nakilalang si Edmund Aliso na nakaratay sa Dr. Amado Provincial Memorial Hospital sa Midsayap. Batay sa resulta ng investigasyon, magkaangkas sa motorsiklo ang tatlong biktima patungong Midsayap ng pagbabarili ng dalawang suspect na magkaangkas din sa motorsiklo. Batay sa mga witnesses, gamit ng mga nakabonet na mga nanambang ang isang M16 rifle at caliber pistol. Nasa ang gulong may kaugnayan umano sa clan war ang motibo sa pananambang ayon sa PNP. Samantala, napatay na rin ang dating leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na si Ismail Abdul Malik alias Abu Turaife ng BIFF Turaife Group. Ayon sa PNP, sinalakay ng mga armado tahanan ng BIFF leader at pinaulan na ng bala. Nabatid na hindi tinamaan ng bala si Abu Turaife, subalit ayon sa mga kaanak, bigla mo na itong natumba at nawala ng malay sa kasagsagan ng putukan. Batay sa tending position, atake sa puso ang ikinamatay ni Abu Turaife. Magagulitang si Turaife ay nauna ng sumuko sa pamahalaan itong nakarang taon at mapayapa ng namumuhay sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Mula sa makilimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Rapido, hata, balita, Samantala naman, isang bus nahulog daw po sa bangin. 2 ang patay, 41 ang sugatan. Diyan po sa may Pagbilao, Quezon. Report mula kay Benjan Jogia. Benji. 41 katao dito ang nasugatan habang 2 ang patay sa nasabing pampasahirong bus accident sa sitio sa Pinit, Barangay Silangan, Malikboy, Pagbilao, Quezon. Batay sa report ng PNP, kasalukuyang nagsasagawa pa ng search and rescue operation ang MDRMO kasama ang BFP at iba pang mga rescuer team kung saan dinala sa hospital ang mga sugatan, pampasahero ng DLTV bus na may body number 1223. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Pagbilao PNP na sa nasabing aksidente na patungo sana ng Metro Manila ang biyahe galing Bicol ng mahulog sa bangin ang habang inaantok umano ang nasabing driver. Sa ngayon, ang mga pasahero ay patuloy na nilalapatan ng lunas dito sa Quezon Medical Center sa Lucena City at iba pang mga hospital. Ito si Benjan Chuki nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6 naman ang patay sa insidente ng sunog sa Urdaneta City sa Pangasinan. RH number 38, Freddy Fardo. Freddy. Labis ang pagginagpis ngayon ng mga pamilya ng 6 na kataong nasawi sa sunog na naganap sa Sumtu, Barangay ng Kayasan, Urdaneta City, Pangasinan, alas 2 ng madaling araw. Batay sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel J.C. Balinang, unang nasunog ang isang bahay na ang may-ari ay sa Hawaii na naninirahan at may caretaker itong 55 anyos na ginang at natupok din ang katabing bahay na pagmamay-ari ng isang 63 anyos na ginang. Nabatid na nagsimula ang sunog sa ibabang bahagi ng bahay na mabilis kumalat ang apoy at hindi na nakalabas sa mga biktima na 72 anyos na ginang, 55 anyos na ginang na caretaker, 2 lalaki na may edad 45 at 42 anyos at 2 dalagita, kapwa 11 anyos, pawang mga residente sa nasabing lugar. Alas 4:49 ng umaga idineklarang fire out na ng Bureau of Fire Protection at isa-isa nang natagpuan ang mga sunog na katawan ng mga biktima. Inaalam pa ng arson investigator ang sanhi ng sunog at halaga ng inabo ng apoy. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, isang truck driver binaril. Binaril daw po ng katrabaho dahil naman sa utang. Diyan po sa may San Enrique, Iloilo. Report mula kay Jocelyn Mague. Jocelyn. Nagtamo ng sugat sa likod ng kanang tenga ang 37 anyos na truck driver na may kargang tubo matapos barilin ang kanyang katrabaho sa barangay Imbang Pequeño, San Enrique. Ayon kay Police Captain Dandy Ilalto, hepe ng San Enrique Municipal Police Station, kasamang nag-iinuman ng biktima at ang 30 anyos na sospek kasama ang isa pang driver nang biglang magparinig ang biktima tungkol sa utang ng sospek. Maliban dito, hindi rin nagustuhan ng sospek na ginawang reels ng biktima ang kanyang video. Nagtalo pa ang dalawa hanggang sa
umalis ang suspect pero sinundan siya ng biktima kaya nangyari ang pamamaril. Tumakas ang suspect pero natimbog sa hot pursuit operation. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tricycle, nabangga ng pickup, mga pasahero sugatan sa Mariveles, Bataan. RH number 37, Danny Comilang. Sugatan ang driver ng isang tricycle at 4 pansakay nito matapos mabangga sila ng nakasunod na Nissan Navara na ang driver ay nakatulog umano sa kabaan ng Roman Highway, Barangay Batangas, Dos Mariveles, Bataan, alas 3 kahapon ng hapon. Batay sa paunang investigasyon, kapwa patugong bayan ng Mariveles ang tricycle na may sakay na 4 na pasahero na minamaneho ng 31 anyos na driver. Nang makatulog umano ang driver ng Nissan Navara, edad 56 anyos, residente ng Bacoor, Cavite, dahilan upang mawalan ito ng kontrol at mabangga ang likurang bahagi ng tricycle. Dahil dito, tumumba ang tricycle at nasugatan ang driver at 4 na mga pasahero nito, kabilang ang 5 taong gulang at 4 na buwang gulang. Agad silang isinugod ng mga responding medics sa Bataan General Hospital para sa karampatang lunas. Kapwa nagtamo nang hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang 2 sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny Comilang. Samantala naman, sa di pa rin po mga balita mga kaibigan, mula pa rin po sa probinsya, 18 naman ang naaresto sa anti-drug operation. Higit 300,000 pisong halaga daw po ng shabu nasamsam sa Police Regional Office 11. Report mula kay June Soter. June! Umabot sa 18 katao ang naresto sa magkahiwalay na anti-illegal drug operations ng Police Regional Office 11 o PR11 sa loob ng 24 oras. Batay sa report, nagsagawa ang kapulisan sa kabuuang 15 operasyon mula alas 6 ng umaga ng Abril 20 hanggang alas 6 ng umaga ng Abril 21, 2026. Sa naturang mga operasyon, nakumpiska ang abot sa 55.37 grams ng hinihinalang shabu na may kabuuang standard drug price na 376,516 pesos. Ayon kay PR11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Nasa kustodiya na ng kapulisan ng mga naarestong individual at naharap sa kaukulang kaso sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. NPA sumuko sa San Roque, Northern Samar. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Naikayat na magbalik pamalaan ang isang miyembro ng New People's Army sa lalawigan matapos ang paglulunsad ng major combat operation ng 8th Author Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion sa Barangay Hinagdanan, Bayan ng San Roque, Northern Samar. Katuwang ng unit sa operasyon ng Provincial Intelligence Team ng Northern Samar at Regional Intelligence Unit 8 at San Roque Police. Kinilala ang nasabing NPA na si alias Jesse, 28 taong gulang, residente ng Barangay Kawayan, Katarman. Ayon sa PNP, si Jesse ay dating miyembro ng SDG FC2 SRC Imperium Eastern Visayas Regional Party Committee mula 2016 hanggang 2018 sa pamumuno ng isang nakilalang si Commander Duro. Inilunsad ang operasyon dahil sa sumbong ng isang former rebel returnee na itong si alias Gise ay namataan sa Barangay Hinagdanan, naturang bayan, at nais itong mag-surrender ng payapa sa pamalaan. Ang team nagtungo sa lugar at kinausap ang nasabing NPA at mapayapa itong sumuko. Kasabay ng kanyang pagsuko, isinurenderan nito sa mga pulis ang isang caliber 38 revolver at 3 bala. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ito ng 8th Author Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion. Samantala, tiniyak naman na nasabing mga pulis na makakatanggap ito ng tulong mula naman sa pamalaan. Ang surrendered firearm at ammunition ay kasalukuyang nasa kustudiya rin na nasabing unit at ituturn over ito sa Northern Samar Police Provincial Office para sa tamang disposisyon. Mula sa Action Radio Katarman, RH34, Jane Galit Pantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jane. Samantala, Tacloban PNP nakatutok daw po sa seguridad
ng publiko at mga turista. Ating alamin detalye sa report ni Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Nakatutok ang Tacloban City Police Office sa kampanya para sa seguridad ng publiko at mga turista. Ito ang sinabi ng Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Noelito Itigan. Ayon kay Colonel Itigan, kasamang Tourist Police Unit, sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Juan Eliezer Abillon, magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang maproteksyonan ng mga lokal at dayuhang bisita. Dagdag pa ni Colonel Itigan, layunin nilang may panatili ang kapayapaan, ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat. Kaugnay dito, inikahit naman ang publiko na makipagtulungan at agad mag-report sa mga otoridad kung may mga pansin kay nahinalang aktibidad. Lan sa mga kilalang pasyalan sa Tacloban ng San Manico Bridge, Madonna of Japan, Santo Niño Shrine, MV Eva Jocelyn Cup Building, Tacloban City Astrodome at iba pa. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Tawagin natin si Kyle Bullas sa kanyang Metro Manila ngayon report. Kyle! Lakay Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, pansamantalang isasara ang kahabaan ng westbound lane ng Padre Faura sa darating na April 25, simula yan ng alas 2 ng hapon. Ito ay para bigyang daan ang isasagawang Manila Summer Pride Float Parade 2026. Pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang hindi maabala sa trapiko. Samantala, sinuyod naman ng mga tauhan ng Swift Traffic Action Group o STAG ng MMDA ang tatlong mabuhay lane sa Metro Manila. Kabilang dito ang EDSA Trinoma, West Avenue, Del Monte Avenue, Santo Domingo, Biak na Bato, Blumentritt at Vicente Cruz. Sa nasabing operasyon, 39 ang nahuli sa pamamagitan ng non-contact apprehension, habang 71 motorista naman ang nahuli sa pamamagitan ng physical apprehension. Sa iba pang balita, kasalukuyang nagsasagawa ng emergency leak repair ang Manila Water sa bahagi ng Capricorn Street sa Barangay Tandang Sora sa Quezon City. Ayon sa abiso, sinimula na pagkukumpuni kaninang 1:00 ng hapon at posibleng matapos mamayang alas 6 ng gabi. Dahil dito, asahan na ang water interruption sa ilang bahagi ng Barangay Tandang Sora at mga karatig na lugar. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bullas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullas sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat to! Tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong habong ito ng Martes. Mag-rollback pala ngayong Martes, no? Oo, sana masundan pa susunod. Sana masundan pa, Lord, ha? Para naman kahit paano ay makahinga-hinga naman na maluwag yung ating mga jeepney drivers, ha? Yung ating mga truckers, ano po? Yung ating mga tricycle drivers. Salamat sa buong pesa ng DZRH News Team. Thank you, Miss Elaine, sa ating mga classmate, Jeric, and of course sa ating mga kasamahan sa DZRH Radio, TV, maging sa digital at Malanday transmitter. Oy, happy golden anniversary sa Notre Dame of Milbok. Ayan, sa may Sultan Kudarat ba yan? Yes, Palimbang Sultan Kudarat. Ayun, batch, sabi ni 76. Kuyang Ray Nadar, batch 76. Yes, 76. Ayan. Yeah. At ang pagbati ay mula sa kanilang presidente, ang presidente ng batch, si Jerry Bahada. Ayan. Congratulations. Congrats po sa Notre Dame of Milbok sa may Palimbang Sultan Kudarat. At alumni dyan. Si Ray Nadar. Kasama natin dito sa DZRH. Ayan. Congratulations din sa mga alumnus dyan sa mga alumni dyan sa Notre Dame of Milbok, Palimbang Sultan Kudarat. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon.